minamahal kong bayan, Diyos na lungsod at simpleng buhay, kulturang malagay kaayusan. Kay inamamasyal sa lungsod ng Calapan, tuloy po kayo't makisaya. Sa Kalap Festival, sa Kalap Festival, sa Kalap Festival, makisaya. Sa Kalap Festival, sa Kalap Festival, sa Kalap Festival, makisaya. Inuwi po kayo sa Calapan, kaunlaray ating ipagdiriwang. Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong kababayan. Ako po ang inyong City Mayor, Malu Flores Borillo. Sa inyo ay nag-aanyaya na suportahan ang isa na namang bagong programa ng pamahalaang lungsod. Ito po ang News on Wheels na ang layunin ay mas mabilis na maipaabot sa lahat ng barangay, lalo't higit sa mga liblib na barangay sa lungsod ang mga ipinatutupad na programa at proyekto ng aking administrasyon. Sa pamamagitan din dito ay mabibigyan kayo ng pagkakataon na madinig ang boses ng bawat sektor upang sa gayon ay mabilis nating mabigyang pansin ang paglalapat ng solusyon sa ating mga suliranin. Ang opisyales ng barangay bilang inyong kinatawan ay magsisilbing tulay upang marinig ang mga naisin na ambag sa higit pang pag-unlad ng ating minamahal na lungsod. Dagdag pa rito, kasama rin sa konsepto ng News on Wheels ang pagkakaloob ng libreng panuurin na tiyak na magpapasaya sa mga residente, partikular na sa mga bata. Asahan po ninyo, ang inyong Tita Malu ay palaging mag-iisip ng mga kaparaanan upang tugunan ang pagkakaloob ng tamang serbisyo para sa taong bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng poong may kapal. Good day po mga kaibigan, magandang araw po sa inyo. Welcome po sa panibago nating episode. Ito po yung negosyo at iba pa. At siyempre, makakasama po ninyo inyong mga lingkod, ang inyong kasanggang totoo sa Impapawid, Rolly Di Macali po, at ang aking kasama. At ako po inyong lingkod, Junard Acapulco, at gaya po na sabi na aking partner, ito po ay bagong episode na naman po, programa po ng City Government of Calapan. Ito po ang magbibigay daan upang pag-usapan ang mga negosyo po sa lungsod ng Calapan. At sana po isamahan po ninyo kami sa isang oras na programa po natin. At bisita po natin sa ating programa ngayong araw ang may-ari po ng Eduardo's Resort. Matatagpuan po dito sa Barangay Bayanan 1, Calapan City. Siya po ay si Mr. Saldi Herrera. Sir, bati ka muna. Magandang tanghali po sa ating lahat na mga taga-subaybay at
tagasunod o Taga-subaybay. taga-subaybay ng ating Programa. programa. Okay. Alam po ninyo mga kaibigan, kapag ka ang pag-uusapan po natin ay hanap buhay, negosyo, ang lungsod ng Calapan, hindi na po natin matatawaran ito. Kung natatandaan po ninyo, ang mga Calapeño, simula ng ito maging isang ganap na lungsod na, unti-unti umusbong na ang mga negosyo rito. Malayo na po ang narating natin. Correct, partner. Ang totoo niyan ay nung mga unang panahon, nakita po natin, ang parang ang komersyo lamang dito, yung parang nasa gitna lamang ng lungsod. Halos parang nandito, parang masipit lang yan, ha? Hanggang San Vicente, partner. San Vicente, oo. Pero ngayon, lumipas ang panahon, partner, lumayo na ng lumayo. Patunay lamang ang negosyo sa lungsod ng Calapan, patuloy po na umuunlad. Isa na lamang ang halimbawa, yung Eduardo's Resort. Ito. Oo. Ito. Lampas ng Santa Isabel na partner, pero... Oo. Ito, siguro, kung tatanong tayo pabalik, hindi siguro ganito itong lugar na ito. At marahil ang Eduardo's ay hindi po ganito kaunlad na. Siguro, matanong natin kay Boss Saldi, saan ba nagsimula itong Eduardo's ito? Paano nagsimula? Bigyan mo ko kami, Sir Saldi, Yeah. ng background. Paano nag-umpisa itong negosyo? Paano ka nag-arrive sa ganitong negosyo na Eduardo's Resort? Unang-una, yung pangalang Eduardo, saan ito galing? Yes, Ay ganito yan mga Yeah. kasama. So ang unahin natin yung isang binanggit niya na nung unang panahon ay anong itsura ng lugar na ito. Nung unang panahon itong lugar na ito ay isang talahiban lang, isang damuhan na kaputol na bahagi ay kaunting sinasaka ng magulang ko na si Mr. Eduardo Herrera. Ayun. Yan. So nagsimula ang Eduardo's Resort actually doon sa passionate nung pamilya namin ng sports na swimming. So palibasa yung mga anak namin ay mga swimmer. At nakaisip ako na magtayo ng isang training area para sa mga bata na mga passionate talaga sa sports na swimming. Masuportahan sila. Masuportahan yung mga kabataan na taga Calapaño, taga Mindoro o hanggang sa lumawak yung naging objective niya, naging goal niya. Na sila ay nagtayo ako ng Eduardo's Swimming Foundation. Na ang kanyang objective ay to promote swimming as primary sports in Calapan City and now the rest of Mimaropa region. So ibig mo sabihin na ito'y hindi pa ganito, wala pang kainan. Kumbaga ang iniisip mo lang dito is a part of sports, right? Training center lang, Training actually, center, private, privado. So balit naisip ko na bakit hindi natin i-extend sa iba na nangangailangan. Galing. Which is sa ngayon, sa looban, nung natayo ang Eduardo's Swimming Foundation noong 2012, 2012. walang resort. Wala pa. So kami ay nakikigamit ng ibang swimming pool para dun sa mga bata na mga nagtitraining. So nag-hire lang kami ng coach para maturuan yung mga bata na mahilig talaga sa sports ng swimming. And then later on, kaya nga nagtayo tayo ng para ma-extend ng hindi lang sa mga anak namin, kundi sa lahat. At sa ngayon ay marami na tayong na-produce ng mga naging scholar ng mga ibang university na naging athlete ng Calapan City. Na dito nagsimula, dito nahubog sa paglalangoy at ngayon sila ay nasa iba't ibang bahagi na ng mundo. Wow, magaling. Nagsimula lang sila sa swimming, then naging varsity ng UST, naging varsity ng De La Salle, naging varsity ng Lyceum, at sila ngayon ay nangangalan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayun. So, alam po ninyo mga kaibigan, palibhasa ang programang ito'y hatid ng City Government of Calapan sa pangunguna ni Mayor Malo Murillo. Isa sa objectives niya, ang lungsod ng Calapan, pagdating sa usapang negosyo, hindi lamang dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro makilala. Totoo yun. Karating probinsya, siguro
walang masamang mangarap kung even worldwide tayo, ano ha? Very competitive naman. Katulad nga ng binabanggit ni Sir Saldi na nagsimula man sa ganon, pero nagbukas sa iyong kaisipan na i-turn ito into like that business. Maging ganito na siya. Hindi lamang siya training center. So, paano nagbukas? Kailan nagbukas na gawin natin itong ganito na kompleto na siya ng amenities? Pero hindi pa rin nawala yung sports aspect niya. Sadyang hindi natin dapat iwanan sapagkat yun ang primary objective. Dagdag ka eh. Kaya nagkameron. Actually, na-establish yung Eduardo Resort Swimming Foundation Incorporation 2012. Na-establish yung Eduardo Resort Corporation as recreational ay 2016. So 4 years bago siya na-develop into business. And then, siyempre, kailangan din naman natin ng kaunting suporta, na kaunting suporta dito sa foundation na parang maging katulong sa pag-maintain ng swimming pool. So, since inopen natin sa iba, ang naisip ko doon ay bakit hindi natin gawing isang negosyo para marami tayong matulungan. Yes. Hindi lang pang pamilya, kundi sa lahat ng interesado sa lahat na interesado sa sports. Sa ngayon, hindi lang swimming. Actually, ang goal natin sa ngayon ay maging sports club. Mapunta dito yung taekwondo, basketball, volleyball, tennis, table tennis. At yun ngayon ay inaayos ko na yung sistema para maging sports club. So ngayon, Sir Saldi, na ito ay established na negosyo na dito sa lungsod ng Calapan. Ilang empleyado naman ang iyong natutulungan na bigyan ng hanap buhay at ilan dito ang mga taga-Calapan na natutulungan po ninyo? Lahat ng mga empleyado ng Eduardo's Resort ay taga-Calapan. Humigit kumulang ay nasa 25 hanggang 30 kapag siya ay high season. Kapag low season naman ay nami-maintain natin yung 20 hanggang 25 na kadalasan at karamihan talaga sadya ay taga rito lang actually sa Bayanan. Bayanan 2, Malamig, Santa Isabel, which is bisikleta lang sila, makakarating na sila sa kanilang trabaho. Alam mo partner, yung ganito katulad ng binabanggit ni Sir Saldi, yung ganitong uri ng mga negosyo, o yung even yung kahit anong negosyo, alam mo may domino effect ito eh. Katulad nga ng sinasabi mo, nakakadagdag, nagge-generate ito ng trabaho. Di ba? Isa pa, nagbo-boost ng tourism. Di ba? So, livelihood sa ating mga kababayan. So, naisip mo ba yun, sir, na ito ay gagawin ko ito? Una, ganito lang sa aking mga pamilya, then makapagturo, then nakikinabang na yung mga atleta natin, gagawin ko naman ito para naman dito, gusto ko yung makapag-ambag ako sa lungsod ng Calapan, bahagi ng turismo. May ganun ka bang kaisipan na kung bakit sa ngayon kasi nakikita ko yung mga swimming pool mo talagang kumbaga nakakamanghay, kumbaga pwedeng palaman sabi nga ay kahit pa sinong foreign tourist pwede nating ipagmalaki, pumasok ba sa ganung kaisipan mo yan from the beginning or kailan na lamang nung nakita mo ang lungsod ng Calapan ay tuloy-tuloy ang ganda ng dating ng negosyo? Actually, sadyang ang takbo ng kaisipan ng negosyante, kapag pumlano ka ng ganun, huwag mong titigilan. Very good. Up to the highest level. Nang kaya mong abutin, dapat ay hahabulin mo para siya maging competitive. Okay. In terms of services, lalong-lalo na yan. Yun actually na talagang kailangan natin na i-maintain. Kaya di ba? Kaya sa ating mga nanonood sa inyo po, mga ginigilaw po naming mga Kalapinyo, siguro kahit sa ibang lugar dahil inaabot tayo sa live streaming natin, YouTube, sa iba't ibang lugar. Siguro very encouraging yung sinasabi ni Sir Saldi na doon sa mga nagsisimula, yung mga small entrepreneur, di ba? Walang masamang mangarap na magplano na katulad ng ginawa niya. Doon sa mga maliliit na negosyante, huwag tayong magkasya hanggang doon na lamang. I-wide natin, katulad na po ng ginawa ninyo. So sa ngayon, marami nakikinabang, katulad ng binanggit ninyo. Pero partner, hindi lahat ng nagninegosyo ay
mabilis ang Oh, pag-aseso. tama. At nagtatagumpay. Sabi nga, sugal yan eh. Di ba? At Sugal yan. alam naman natin, partner, tayo dumaan sa pandemic. Yeah. Ikaw ba, Sir Saldi, nung tinamaan tayo ng pandemic, Oo, yeah. walang pumupunta Maganda. rito, bawal lumabas ang tao, ikaw hindi ka ba na-dismay? Anong ginawa mo Anong nun? ginawa mo nung mga Oo. panahon na yan? Siyempre, kailangan strategic tayo eh. Yan. So, pandemic, pinagbawal ng gobyerno ang lahat ng recreation. Yeah. Pero ang agriculture, hindi. Di ba? Open siya. Ano ngayon ang pwedeng gawin natin na makakatulong sa resort, sa development for the future, na pwedeng gawin natin, which is hindi natin binayolate, yung government. So, nagtanim tayo ng mga pwede na, nag-landscape. Okay. Nagtanim ako ng mga pwedeng pakinabangan, which is matuloy man ng pandemic, andyan yung mga niyog natin na pwedeng maging pagkain. Kung sakaling matuloy at mawala na, sakaling bumalik ang Katulad ngayon, bumabalik na. bumalik. Oo. Ando na yung mga niyog natin, ando na yung mga puno natin. Oh, Lumaki. yes. Nagtanim ako ng ng pandemic, nagtanim ng puno. Dahil ang panahon hindi mo pwedeng ibalik. So hindi ka ba Ang puno, pag hindi madami nanghina na, yung pwede loob kang mo? bumawas. Hindi nang hina yung loob mo, pandemic ngayon, at ilang taon din yan, 4 years din, no? haba din. Naiputap mo na ito, hindi ka ba nanghinaan ng loob at paano negosyo ko? Paano babalik yung return of investment? Mahalaga yan eh. Paano mong ginawa yun? Actually, mindsetting eh. Hindi ka dapat masisiraan ng loob dahil gagawin natin positive eh. Yung lahat na pwedeng nangyayari sa environment. Gawin mo positive. Negosyante ka talaga. Negosyante ka Pandemic talaga. Bakit hindi ka magtanim? Dahil allowed naman wala kang ma-violate, wala kang na-violate sa government. Magtanim ka. Agriculture di ba? Yes. Nagtanim. Ngayon pwede nang bumalik. Ayun, napakinabangan. Ang gaganda ngayon ng puno, which is malilom ngayon yung area. Ginawa mong resort, andyan. Namumunga yung niyog, napapakinabangan mo rin. So lahat, pwede mong mapakinabangan ngayon yung nangyari ng pandemic. Ngayon, napakinabangan mo. Ay, ngayon ka magtatanim ng puno na 1-2 meters ang taas, kaya mong buhatin. 4 years ago, ginawa ko yun. Ngayon, yun. Kumbaga parang preparasyon. Parang preparation Nakaplano din, eh. ano? Nakaplano. Oo, preparation din ako. Sakaling bumalik, malalaki na ang puno, di ba? Tamang-tama doon sa aking idea, set of mind, na someday, heto na siya. Di ba? Tamang-tama, akmang-akma doon sa aking plano na gawin itong kumbaga international touch, kumbaga. Di ba? So ngayon, kaya pala, umaani na. Inaani na niya yung kanyang tinanim. Kaya pala, hindi ka magtataka ngayon kung bakit ganyang kaganda ngayon ang Eduardo's Resort. Hindi naging sagabal po, mga kaibigan, kay Mr. Saldi, yung ganung sitwasyon ng ating lipunan. Kaya nga, doon sa ilang mga negosyante natin, isang aral yun na napulot natin, ano man ang dumating, kapag ka negosyante ka, ang sabi po niya, huwag kayong panghihinaan ng loob, tuloy pa rin ang plano. Di ba, partner? Totoo yun. Importante doon eh. Oo. At sa ngayon, sir, ano yung sa tingin mo Ano yung ano yung naiaambag ngayon nitong Eduardo's Resort sa ekonomiya natin? Siyempre, ang lungsod ng Calapan, nakikita natin, tuloy-tuloy ang usbong ng mga negosyo. Iba't iba. Naglalakihan ng mga mall. Di ba? Yung mga food chain. Di ba? Paano kaaagapay or sabagay maraming unahin muna natin yung tong negosyo na ito. Ano yung naiaambag nito sa tingin mo sa kasalukuyang pag-ulad ng Calapan? Sa ngayon, siyempre, unang-una, yung tax na generate ng Eduardo's Resort. Siyempre, malaki yung na-generate ng, kahit pa siya ay non-VAT, marami siyang businesses na umiikot sa loob ng Eduardo's Resort. Which is yung renewal na lang ng mayor's permit natin. Dami yan. So, almost 5. And then yung taxes na binabayaran natin sa government. So, isa yan sa na-generate natin. Padalwa, nakakapag-generate din tayo ng local employment. Yes. Which is mga local, mga taga-Kalapay niya talaga. Part of tourism. Part ng tourism. So, yun ang mga nagiging nakako natin. And then, padalwa, may contribution tayo actually sa ganda ng Calapan. Yes, totoo yun. Sa dami ng naging bisita namin na foreigner na dumadaan galing Boracay,
umi-exit siya sa Calapan. Nag-interview kasi ako eh. Umi-exit sila, kita naman nila sa mapa. Pag-aabuti ng gabi sa Calapan, nag-i-stay dito. Then Galing. saka i-exit. Free ko naman eh, free shuttle service from Eduardo Resort to Calapan Pier. Saka hinahatid namin yun kapag aalis na. Then may flight na yung kinabukasan. So actually yung spillover, ba't parang mas madami pa yung spillover na galing Boracay kaysa sa Puerto Galera eh. Gano'n. Oo, dahil yung mga galing nga, yung nag-try, Yes. nag-flight from Manila to Boracay. Katiklan. Katiklan. Ayaw naman nila mag-flight pabalik. Nag-try sila ng by land. Bailan. Aabuti ng gabi. Exit Tutulog dito sa atin yan eh, no? Karamihan, lalo na nung before pandemic, karamihan mga Russian. Dumadaan dito. German. Saan kayo nang galing? Ano nangyari? Galing kami ng Boracay. Kung anong kinukwento, galing daw sila Boracay. At nakita daw nila na may daan dito sa Rojas to Calapan to Oo, Manila. nag-explore ang mga yan eh. Oo. So kita daw nila sa Google Map, Calapan. Eduardo Resort, ang malapit na exit nila kung sila gagabihin. So yan, tambay dito, tigil bago suswimming pa ulit. Kinabukasan, maaga, saka sila alis. So ganun ang marami. So yung revenue talaga malaki. At kamusta naman Sir Saldi yung pasok ng mga customer? Masabi ba natin ito'y panahon na kumikita talaga yung iyong negosyo o break even or what? Bumabalik na. Bumabalik na Yung yan. return of investment. Bumabalik na Unti-unti na tayo pumapasok. ang dating mga guests o mga customer natin. And then maraming nakakuha na hindi lang actually galing dito kundi yung galing kabilang probinsya from Occidental na-encourage ang mamasyal ng Calapan. Yan ang nakikita ko. Kasi dati, nung hindi pa ganito ito, wala akong tinayong water park, ganyan kalaki, hindi nakakarating dito yung mga taga-South. Ngayon yung data ng mga Bungabong, Occidental Mindoro, San Jose, Magsaysay, may taga-Bansod na, may taga-Pinamalayan na, nakakarating na. Yan ang maganda dito, yan ang magandang naidudulot ng ganito. At siyempre, nakapamasyal sila. So ibig sabihin, Ng sikat Calapan. na rin ang Eduardo's Resort. Dinadayo. Kumbaga pag sinabi mong Calapan, Competitive na talaga itong kanya, no? may isip agad ng mga tao, Eduardo's Resort. Yes, Oo. oo. Hindi, tsaka talaga yung water park niya, di ba? Pwede natin talagang ipagmalaki, pwedeng ipagsabayan doon sa mga naglalakihan diyan sa ibaba bahagi ng Luzon. Sa ngayon, nakita natin patuloy yung pag-usbong ng mga negosyo dito sa lungsod ng Calapan. On your part, may mga ganito yung estilo ng negosyo mo, may kain, ano. Hindi ka ba, kumbaga, natatakot na baka kainin ka ng mga malalaking mga negosyante na nagpo-put up dito? Ano ba yung set of mind mo regarding on that? Lahat ng uri ng negosyo, yan ay may kanya-kanyang uniqueness yan. Yun. Unique yan eh. Yun. Kahit pagaano kalaki yung isang recreation center, Okay. kahit pagaano kalaki o ano ang pinagmamalaki Kayo ng kakaiba iba. iyo. Iba ang Eduardo Resort. Yun. Iba sila. Oo. Iba yun. Iba Ayun, yun. oo. At lahat yan ay may contribution Yes. sa atin lahat, sa tourism. Actually, mas maganda ang mas marami. Dahil applicable dito yung tinatawag nating central theory. Kapag may resort dito, may resort sa katabi mo, may resort dyan, may resort dyan, may resort. Dito tatakbo yung mga area o yung mga lugar Mas na okay madalang yun. ang resort. Oo. Mas okay yun. Mas okay yun. Kasi ang daloy ng turismo, doon na kaagad. Doon agad. Yes. Doon na kaagad. Mamimili na lang sila. Kung mapapansin niyo nga, yung lugar ng Calamba, Laguna, sa Bukal. Ang pagitan ng mga resort doon, pader. Ibang kaulit, na ibang resort. Ibang resort. Oo. Diba? Huwag Yung na tayo buong lumayo. barangay na yun, lahat halos ay resort, ang pagitan, pader. Oo. Huwag Which tayo is, lumayo, partner. lalong dumami ang tao. Puerto Galera, Sabang. Oo. Pag sinabi mo Sabang, diving shop. Ang dami nila ron, Dikit-dikit dikit-dikit lang. yan, oo. Pero pag sinabi mong diving shop, papasok mo sa isip mo, So, Sabang. Kaya doon sa mga totoong negosyante, mali yung kaisipan na nagtayo ako rito, sumunod naman ito. Ito naman ikaw, manggagaya naman ikay. Alam mo, may mga ganong kaisipan. Alam po ninyo mga kaibigan, ito yung nagsisilbing eye-opener sa lahat ng ating mga naggustong magnegosyo, maliliit na negosyante. Ito ang ating pinag-uusapan po dito. Sabagay, ito naman yung layunin ng ating punong lungsod Mayor Malu Murillo, ang makultivate yung kaalaman ng ating mga negosyante na maliliit,
particular, siyempre mga Kalapeño itself ay yun yung kanyang layunin. Kaya nga po meron tayong ganitong segment Kaya nga po nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makipag-usap tayo sa mga ganitong uri ng mga tao na ang kanilang set of mind talagang purely sa negosyo talaga, whatever, kung ano yung mga hindrances na yan. Di ba? So, like Mr. Saldi, nakita nga natin, ganun pala yon. Dapat pala ganun ang set of mind. At dun sa sinasabi mo nga kanina, yung revenue, isipin mo, ang laki na nagagawa ng mga negosyo sa ating lipunan. Di ba? Alright, matanong naman kita, sa bahagi naman ng government, ano naman yung ating natatanggap sa kanila? Kasi dapat daw give and take di ba? Nagnenegosyo ko, tumutulong ako sa gobyerno. In return, ano naman ang pwedeng itulong ng bilang gobyerno lingkod bayan ka, sa mga negosyante? ano naman ang aasahan kong serbisyo manggagaling sa iyo? Totoo. Diba? Ganun ang dapat para magkaroon ng harmonious relationship between the pinamumunuan at namumuno. Diba? On your part, sir, ano naman ang napipil mo na nagiging ng city government sa ganitong uri ng negosyo mo? So maraming benefits ang katulad ng recreational center na ganito. Unang-una, yung 15% na ibinibigay nilang discount sa mga realty tax. Okay. Kung siya, kasi ang lahat ng recreation center, resort, siya ay discounted ng 15% sa taxes sa city government. Ngayon po, meron ganon. Very good. Dahil siya ay may special na ino-offer sa city government doon sa mga recreation center. Very good. Sa mga resorts. 15%. 15% siya. Plus, yung bilis ng process ng pag-renewal ng mayor's permit. Maganda yan. Yung one-stop shop. Yung one-stop shop. One-stop shop, Pag pila ng tao natin dito, mamaya tapos na. At least na-encourage nila yung mga businesses na mag-comply ng ayos. Dahil inaayos din ng government yung mga services na katulad niyan. Nagko-comply ang tao. Ay kung pahihirapan ang hirap na hirap bago may ibang municipal na bago ka makatapos ng renewal ng business permit ay 1 linggo. Ang hirap. Babayaran mo lang naman, comply mo lang lahat yun. Yung Calapan City, napakaganda ng yun sistema. lamang napakalaking bagay na sa mga negosyante. Yes. Di ba? Plus may digitalization na rin. Ang MIS tumutulong, ang online pagbabayad, may mga ganyan na rin wino-workout ang city government. Siya nga, maganda. Lalong mas maganda. Lalong mas magiging maalwan ang mga negosyante natin. Yun ang quad. Padalwa, yung ini-implement siyempre ng local at national government ng DNR. Yan. Isa yan sa napakaganda ng epekto sa mga recreation na katulad natin. Kasi mami-maintain natin, in the long run, mami-maintain natin ng ayos yung future generation ng mga ganitong resort. Kasi namamanage ng ayos yung mga basura ba natin. Yeah. Actually, ang dami natutunan namin dyan sa mga sa ini-implement ng government. Pagdating sa compliance ng ating ECC. Totoo yan. Dahil yung compliance certificate. At ang present administration, nakapagbigay din tayo ng trabaho dun sa local na siyang ang trabaho lang, mag-segregate lang ng basura. Sorting lang sila mag-segregate lang ng basura nakapag-generate ka pa ng isang employee. Trabaho. Segregation ka lang. And then yung mabibili, sa'yo na. Natutuwa naman yung ibang wala may umiikot pa nga para mamili. Kako ito na, nandito na. Iyon na yan, may sweldo ka pa. Ang ganda, nakapag-generate ka pa ulit ng employment. At the same time, hindi mabaho yung area mo. Kasi neat, malinis. Malinis siya. So yun, ang isa sa napakaganda. Na-educate ang tao. Na-educate dahil dun sa gano'n. Nung unang panahon, bata pa ako, hindi ko napapansin yung mga gano'n sa ibang area. Totoo. Give and take lang naman talaga. Elementary pa tayo, wala naman, walang gano'n. At ang city government ngayon, sir, may pinatutupad na no to single-use plastic. Dito ba sa resort mo, ito ay nakukomply niyo? Actually, talagang yun ang kinocomply namin. Tinanggal namin yung mga hanggat maaari, pero hindi naman naiiwasan yung bote ng ng soft drinks. Dahil ito na-recycle natin. Nare-recycle. Case compared dun sa bote na hindi kuhanin ng magbabas ng basura natin. Ito nagiging pera pa.
kaya hindi natin makakuha. Hindi pwedeng wala. Ang tinanggal ko talaga bote. Ang nilagay namin, yung mga inkan. Kasi yung inkan, kapag naipon, natupi, nadala sa junk shop, natitimbang, pera pa din. Kahit pang nire-recommend lang ng tao mo na. Dahil lang dun sa mga malinis pa yung environment natin. Yes, Ngayon, partner, considering summer season ngayon, at ang Eduardo's Resort ay kumbaga dito naka-incline, ano yung inaasahan natin ngayon na sa bahagi ng ating negosyo, ano yung inaasahan natin this season? Dadagsa ba tao? Tingin mo, moderate lang because may problema? Dadagsa because of this, because of that? Sa inyong pananaw? Actually, yung dagsa ng tao ngayon, siyempre, compare dun sa ibang season, mas madami ngayon. Mas madami summer season yun Mas madami yung summer. So yung inaasahan natin ngayon? Yung inaasahan natin ngayon, hindi pa rin masyadong, compare naman sa kuwan, mas malaki-laki ng konti. Wala na tayong Pero kung i-compare natin, 5 years ago, yung before mag-pandemic, iba ang dagsa ng tao noon, hindi ko lang alam kung bakit. Dahil mas marami. naka-apekto kasi yung implementation ng mga schools, kung napapansin ninyo, nung before pandemic, ang bakasyon ay April. Okay. And then ang pasukan ay June. So, dagsa talaga tao niyan. Dahil 2 months lang siya. Ngayon, ang nangyari, nung after pandemic, ginawa nilang pasukan ay August, humaba. Pero humaba siya. Hindi man ganun kadagsa, pero humaba naman. Services. Sa tingin mo, alin ang mas maganda? Yung ngayon. Yung mas mahaba. Yung mas mahaba. Pabor sa resort, sa ganung resort. At saka sa mga regulations. Sa bahagi ng foreign, sa tingin mo, yung mga turista natin, ang naman, yung mga foreign tourists, depende sa yung galing sa lugar na tulad ng Northern Hemisphere, na kung saan dito ay doon sa kanila yelo ang December to February. Sila yung karamihan na nandito sa atin. Yung taga Southern Hemisphere, dadating naman dito, sabagay malapit lang sa atin. New Zealand, Australia, malapit lang. Hindi katulad ng Northern Hemisphere na talagang pagpatak ng December hanggang February, nangangalat sila sa tropical countries. Lalo sa Southeast Asia. Hanap talaga sila. Nakalat na dito yan. Russian, madami yan dyan. Ngayon nga, inaabangan ko ulit yung muli pagbalik nila eh. Sa tingin ko nung panahong yun, siguro active may isang travel agency siguro na active sa Russia na umiikot dito sa Boracay. So ngayon ay medyo nawala after pandemic. So noon talaga ang daming foreigner na Russian na nagdadatingan. So inaabangan ko ulit bumalik kung paano babalik sila. So ngayon nabalita natin, ang Pilipinas ay magkakaroon ng mga cruise ship ngayon. Which is Boracay, Manila Bay. So iikot paula rin yung transportation para makaikot. Makakako na bago yung setup. Siguro partner, pag-usapan naman natin ngayon, bakit pupunta ang mga tao dito sa Eduardo's? Ano bang meron dito sa Eduardo's? Kasi pansin natin dito partner, family-oriented eh. Pamilya pumupunta rito. Ano bang dahilan? Sa tingin mo? Bakit nila pupuntahan ng Eduardo's? Siyempre, unang-una dahil... Pag-usapan natin ang iyong swimming pool. Dahil siyempre, unang-una, ang Eduardo's Resort ay family-oriented resort. Okay. And then, malinis, and then siya ay nakapokus sa mga bata na mga mahilig mag-swimming, and then safe siya, actually safe. And then well maintained. Yan. And then accessible, madali puntahan. And then sa gabi, pag inabot ng gabi, maliwanag. Pag inabot ka ng gutom, may makakainan. Pagka may emergency, meron tayong mga rescue. Malapit tayo sa ospital. Very good. May mga ready kaming vehicle na pandala sa ospital ng mga guests na kinakailangan ng immediate attention sa mga ganun. So naka-standby tayong vehicle diyan. At saka parang napansin ko kanina, meron kayong mga souvenir item na once na kung ikaw ay taga-ibang lugar, let's say malayong lugar ako, napunta ako sa Eduardo's, so may bit-bit akong souvenir coming from Calapan, parang meron ka rin dito?
Meron sir, yung mga t-shirt na I love Eduardo Susort. Okay. I love Calapan City and I love Calapan oh. City and then Eduardo Susort. Alam mo Pag minsan ginagawa ko, I love Eduardo Susort, Calapan City. Pero minsan gusto kong itanim doon sa isip ng mga bisita natin. Pag sinabing Calapan City, Eduardo siya. pumasok yung Eduardo Susort. Pag inisip naman Eduardo, Kalapan yan. Ano ba? Alam mo, napag-uusapan natin yan, hindi natin maialis kahit paanong pag-usapan natin, ang bagsak pa rin yan, boosting of economy, then tourist. Di ba? Ikaw, sa nakikita ko po sa iyo, sa nag-uusap tayo ngayon, ano sa tingin mo na, well, siguro, on your part, and even doon sa mga nanonood mga negosyante, at sa atin, wala namang hindi mangangarap na umunlad pa, At wala namang hindi mangangarap sa panahong nakikinig at nanonood sila sa atin ngayon, makarinig ng mga ano ba dapat gawin? Ano ba pananaw natin? When it comes to ang pag-uusapan natin ay tourism aspect. Sa tingin po ninyo, ano yung, with your own idea, ano yung kailangan pa na dapat natin gawin na lalo pang makapag-ambag ng sigla ng turismo dito sa lungsod ng Calapan na magpapaangat pa sa kabuhayan ng bawat isang Kalapinyo? Actually, siguro dapat kailangan unahin natin kung ano yung passion natin. Okay. Kasi yung passion mo yung magdadrive. Okay. Yung passion ng isang tao yung magdadrive sa iyo kung saan ka na hanap buhay, na negosyo. Kasi ang importante sa atin, masaya tayo sa gagawin natin. Wag kang mainip, wag magiging mainitin ang ulo sa mga lahat ng bagay dahil kung yun ay passion mo, wala yung mga bagay na yun sa'yo. Tulad namin, ang passion ay swimming. Sabi ko nga sa inyo na hindi namin inisip yung recreation before, kundi kailangan lang namin, paano yung support ngayon? Baka kailangan natin ng i-share naman sa tao para kahit konting ambag, magkameron tayo sa maintenance. So hindi mo inisip yung profit kundi ang inisip mo, masaya ka sa gagawin mo. Masaya kang may matutulungan ka. And then later on, ma-discover mo na lang, may biyaya palang dala. Ganun yan Kahit anong business, hindi wag na nating itutok dito sa ganito, kahit anong business, basta importante kung may passion ka sa ganung bagay, ay madadrive ka into success. Yun yung yes, Tsaka partner, ang tinitingnan din ng mga taga-tangkilik sa isang ganitong uri ng negosyo, affordable ba yung presyo mo? Yes. Competitive ba ito among the others? Number one yan. Kamusta ang rate mo dito? Sadyang kinakapa natin ang mga buhay ng Kalapeño. Dapat competitive. Ang buhay nyo, dapat competitive talaga actually. Ang presyo natin ay talagang kung tutuusin talaga, napakababa compare sa rate ng ibang recreation sa ibang lugar. Okay. Dahil siyempre, kinukonsider natin yung hanap buhay ng tao dito sa Mindoro. And then yung basic salary. So kailangan ibabangga mo lahat yan kung paano natin sila mabibigyan ng services na high-end pero cheap lang siya. Cheapest rate pero high-end. Ano yung mabibigay mo na serbisyo na talagang sa ibang lugar din daan nila makikita na baka gagasto sila ng limpak-limpak na salapi pero makikita lang nila dito. Sa mga manonood natin ganun, 200 lang may experience mo na to. Pero mura, no? Mura. Sa panahon ngayon yung 200. 200 ang entrance. 200 ang entrance. Wala na maliban doon, libre na ang gamit ng... Libre na yan. How about yung mga cottages? Cottages ay bukod. Oo. So bukod ang cottages natin. Siyempre yung cottages natin, 1,000. May 1,000. 500 lang. May 500, may 1,000. Kung gusto mong budget, yung 500 lang naman tayo. Oo. So dalawang klase tayo. Competitive naman talaga. So ano pang meron dito? Maliban sa cottages, may mga sa mga gusto mag-overnight, meron bang may offer tayo sa mga bisita? Meron. Meron tayong mga rooms dito para sa mga gusto mag-overnight. Tulad ng ating studio room, good for 6, mga barkada, family. Meron tayong family room, meron tayong mga deluxe room na good for 3. At an average of 1,000 pesos per head with complimentary breakfast na siya. Wow, galing. Murang-mura, partner. Alam mo sometimes minsan may ikot tayo rin sa lungsod.
tourism aspect tayo. Ha? Ang lungsod ng Calapan sa ngayon ay hindi lamang ang Eduardo's. Ha? Marami na tayong nakita mga nagbukas ng negosyo diyan. Hindi ko na lang babanggitin ang mga pangalan. Ano, ha? Pero talagang, kumbaga, may touch of class kung tawagin. Ano, ha? Sa palagay po ninyo, sa hanay ng inyong negosyo, sa hanay po ninyo na pagkauri kayo ng mga resort natin dito sa mga beaches natin diyan, sa palagay nyo, handa na ba ang Calapan na tumanggap na maraming turismo, local and foreign, ang lungsod ng Calapan? Pwede na ba tayo? Kaya na kaya natin sa ngayon? On your part, sa inyong pananaw? Sa panahon ko, handa na. Handa na? Pwede na? Pwede na. Oo. Dahil siyempre, iba naman yung ganda ng Calapan eh. Yes. At iba Oo. naman yung sizes ng Calapan Oo. City compare doon sa ibang malalaking syudad sa ibang bahagi ng Pilipinas. Pwede na natin talaga ipagmalaki. Pwede na ipagmalaki. Oo. Lalo ngayon, marami ng mga hotel na nagbubukas na malaki. Yes, tama. Oo. Kasi iko na siya. So, ready na ang Calapan. Ready na ang Calapan. Or sabi mo, ready na ang Calapan. Meron ka bang maiaambag na idea para masasabi natin na pagdagsa ng turista, local and foreign, ay lalo pang lumaki? Kasi kailangan natin yan eh. Dagdag trabaho yan eh. Hindi lamang sa bahagi ninyong mga negosyante, sa mga individual na Kalapenyo, pag maraming turista, sabi nila, it means hanap buhay. Di ba? Sa inyo po. Ako lang, opinion ko lang. Uh-huh. Siyempre, ang unang-unang pwedeng makasagot dito ay city government. Gobyerno. Hindi. Sa inyo, bilang individual na negosyante rito, na nakita nyo nga, sabi nyo nga kanina, pwede na. Tingin ko, pwede na ang Calapan na tumanggap. Di ba? Sa inyong bahagi, anong inyong kaisipan para doon? Para lalong... Lalo pa, yes. Makapag-ambag tayo. Dapat ba ganito gawin natin? Dapat ba ganun ang gawin natin? Kung may nakikita ngayon, kang kulang, lalo ano na ito? Sa panahon Kasi ngayon, malawak ang karanasan ninyo, nakikita ko eh. Sa tourism, dahil na-promote o kaya'y nakita ng diving organization, yung potential ng ating harkapiloto. Diving site sa Calapan. Maganda yan. Maganda yung sinabi mo yan. May nakikita ko isang napakagandang opportunity para sa mga Kalapenyo na pwedeng maging hanap buhay nung iba pa. Lalo din sa lugar na nandun kung nasa saan yung ating dive site. Nandiyan yung ating mga bantay dagat na pwedeng mga sumuporta sa atin. Well-organized na mga yan. Na mag-alaga ng ating mga marine corals. Marine corals. Nandiyan sila. Andiyan yung ating mga mangingisda na pwedeng umalalay at sumuporta sa atin. Nakaagapay din yan sa city government. Siguro kung sakaling ako lang at ako'y bigyan ng isang pagkakataon na ay palagi ko magkakalong na makapagtayo sa'yo. kahit kawayan. Magtayo, let's say merong isang property ang city government na nandito sa lugar ng Parang na pwede kang maglagay ng zipline from Parang to Harkapiloto. Okay. And then pabalik, ibabangka naman ang ating mga mangingisda. Small amount lang ba? Pwedeng 100 pesos yung zipline, kasama na yung bangka pabalik. Nag-generate siya ng hanap buhay ng mga mangingisda. Di ba? Pagka lalo na kung summer season, yung mga sa Puerto Galera, yung mga magbabangka doon, hindi nang halos pansinin yung isda. Anong pangkabuhayan nila ngayon? Turista. Yun yung sinasabi natin, partner eh. Pagka maulad ang turismo, maraming trabaho. Kita mo, katulad nga binabanggit ni Sir Saldi, ay mga mangingisda dyan sa puerto, hindi na pinapansin ang isda. Ang pinapansin na, turista na. Ito mo yun. Sa babait ng turista, ang gagaling mag-tip. Di ba? Ano ka pa nga naman mag-isda? Padalo natin mo di may zipline. For example, may zipline sa Parang. Ay sa ganda ng bundok dito ng Parang, ang taas, no? Kung may property ba ang government doon, kahit 500 square meter na malagyan ng tower, tapos maglagay ng zipline papuntang Harkapiloto, edi dive site na yun. O diving ba? Ang pagkakaalam ko nga, partner, one of the good diving site, ito'y nandito sa atin eh. Di ba? Isa may Harkapiloto. Center of the Center of Biodiversity Partner. Kayo, eh. Dito yan eh. Nakita ninyo yata yan eh. Di ba? Meron tayong 14 diving sites na na-discover dito. Partner. Katulad nun. Sinisid ng yung BADAS, Batangas Divers Association, yung Puerto Galera, nandiyan sila. Nakita nila, na-explore nila yung ilalim, napakaganda ng ilalim, partner. So napaka-competitive ng Calapan. So napaka-competitive sisigla ng ngayon, Calapan. yung ating karagatan na Laksan ba ikaw mo? Ay meron naman tayong mga
corals na magaganda, few meters away lang dito sa Black Sand na to. So uunlad yung mga resort dito sa lugar ng Parang, Balite. So lahat sila ay nakapokus dito sa mga tourism. Kaka meron ng activity. Yes. Pwede sila magtayo ng mga diving school. O doon muna ang training sa tabing dagat lang nila. And then pagka pwede nang isabak, pupunta na ngayon dito sa tower. At the same time, nakapag-zipline sila. Few meters away lang naman diretso na sila. Pagdating doon sa dive site, ayun, lalakad lang. Ayun, dive site na sila. Babalik, bangka. Sabi nga ni Parin Jerry, Padre, sabi niya, kapag ka nasa Batangas ka na, at ang ginda ng mga foreign tourists ay papuntang Calapan na, pakunti na lang pakunti ang puerto, puro papakalapan na, iyan na ika ang sign na nag-boost na ang tourism sa lungsod ng Calapan. Siyempre, napakalaking bahagi po ninyo sa ang inyong sektor. Sa kapag ang pag-uusapan po natin ay turismo, yan pong hanay ninyo, hindi mabuhay siguro ang turismo kapag wala yung hanay ninyo. Ay saan matutulog yan? Saan kakain yan? Di ba? Saan i-stamba yan? Di ba? Ang mga tourists ay explore yan. Kung saan sila, di ba, bakasyonista nga di ba? Kaya doon po sa bahagi ninyo, naniniwala ako na nagsisilbi kayong mga suhay ng pamahalaang lungsod ng Calapan para magiging isang matatag na lungsod tayo sa ngayon. Lalo pa nga ang lungsod ng Calapan as of now ay sa pamagitan ng patuloy na pagpupunyagi nitong si Mayor Malu Murillo, walang tigil na pag-encourage sa lahat ng mga investor, sa foreign man, local man, para maihatid dito, ay alam ko darating tayo sa punto na yan. Kaya nga po, itong programa na ito, di ba? Isa ito na magsisilbing giya para tumuloy tayo dun sa ganun tagumpay. At kayo nga po, bilang mga negosyante dito, ay malaki paniniwala namin, lalo ng ating mga namiminuno sa ating gobyerno, na kayo yung suhay. Sabihin natin, hindi na haligi, suhay, para magkaroon ng isang matatag na lungsod. Sapagkat kapag ang ekonomiya ay buhay, matatawag yung matatag ang isang lugar. Dahil kapag ang ekonomiya ay bagsak, wala kawawa taong bayan. So sa bahagi po ninyo, babalik ako rito sa Eduardo's Resort. Sa tinitingnan ko kanina, yung amenities ninyo, talagang world class Panlaban, partner, panlaban. Hindi naman kaharap ko kayo at pinupuri ko, merong ilang mga katulad niya sa Kamaynilaan, Bulacan, Pampanga, narating na rin po natin yan talagang hindi pa huhuli Kaya natanong ko nga sa inyo kanina handa na ba ang lungsod ng Calapan accommodate natin yung mga local and foreign tourists? Sabi naman ninyo, matagal na. The best. Okay. Pinapanood ko, partner, parang ang sarap Yes, Pati Bulacan, Pampanga, may mga ganyan talagang water park. At partner, pagka napagod ka dyan, magugutom ka. Dito ba may masarap na pagkain? Anong mga pagkain ang pwede nating i-offer sa mga bisita? May mga native, foreign. Ang isa sa pinaka-ipopromote ng Eduardo's Resort ay yung curry house. Yan. Kung mapapansin ninyo, marami naman tayong mga taga-Kalapeño na merong sangyup na dyan. Nauso yan. May lutong bahay. May mga inasal-inasal dyan. Anong kaibahan ng Eduardo's? Ang ipopromote naman natin ay yung ating curry house. This is hindi naman masyadong naririnig sa Kalapan. Hindi pa naririnig. Pag sinabi nating curry house. Ng chicken curries. Chicken curry. Nandiyan na yung Thai curry, Thailand, India, Singapore. Iba-iba. Japanese curry. So nandiyan ang marami palang curry-curry. Curry house. Alam mo siyang curry-curry. Iba yung curry-curry, partner. Iba yung curry-curry. Alam mo, siyempre, hindi pwedeng mawala yung mga Filipino food. Pero ang priority na ipinopromote natin dyan is yung curry house. Nakakabilib talaga Kasi way back 20 years ago, hindi ganito Eduardo's Ngayon, di ba?
with talagang world class siya at nakikipag-compete na siya sa mga malakihan na mga negosyante rito. So, hindi po kayo nahihirapan na i-maintain ito na siyempre hawak ka ng tao dyan, tapos yung mga bayarin natin dyan, may-maintain natin yan, compliance to the government. Hindi po kayo nahihirapan dyan sa mga bagay na yan? O kasanayan na lang din? Sadyang yan ay bago natin gawin ay given na yan ang ating liabilities na yan at saka yung obligasyon. Lalo na yung mga compliance sa mga government agencies natin. Hindi naman pwedeng hindi tayo ko-comply dyan dahil hindi ka magiging maganda serbisyo. Tama. Kung hindi ka susunod Tsaka pananagutan mo yan. Pananagutan natin yan. At saka safety. Unang-una, public safety ang ating pinopromote. Pagkain yan. Hindi pwedeng income ka lang. Yeah. Kailangan ay ang ma-promote mo ay safety ng tao. Tama. Number one yan. Number one. Secondary income actually, secondary income. Kapag ka safety yung tao, masaya sila, enjoy sila, ang output nun, siyempre, income. Income. Ang output nun, income. Pag inuna mo yung profit, baka bumagsak yung actually, babagsak talaga yung profit mo pag ang takbo ng isip mo is profit. Profit. Pero kung ang takbo ng isip mo ay services, actually, kung hindi sila na-enjoy, Quality service. Binabalik namin yung pera, ano po ba naging problema nyo? Ay, sabi ko, para ma-comfort yung tao. So, maganda sabi mo, sir, kung ang takbo ng isip mo ay services. Services. Oo, yun. Kasi actually, iba yun. Ngayon ko natinig yun, pag ang takbo mo ng isip mo ay services, uunlad ang negosyo. Correct. Uunlad. Kasi yung ibang set of mind, Profit. Profit agad, di ba? Profit agad. Profit-oriented. Oo. Ito pala yun, Alam mo, medyo... Natututo ako Sir Salde. Parang gusto kong maging isang negosyante na, pero napakahirap. Pag inuna mo ang profit, wala ka lang. Yun pala yun. Yun siya sabi kong passion. Ano yung passion natin Pero kung... Ang uunahin mo services. Pag may complaint ng tao pwede nating ibalik Binabalik namin yung pera. And then, lalo ngayon sa panahon ng ang tao sa Mindoro, hindi ko naman nila lahat, ay utay-utay pang hindi sanay sa ganitong activities. Siyempre, marami pa din complain na, hindi naman ako liligo, bakit ako magbabayad? Di ba? So, natural na kailangan din man natin na may obligasyon na gano'n. Siyempre, tinuturuan natin ang ating mga kababayan na masanay sa mga recreation. May culture shock ba? Hindi ko naman nila lahat, pero may culture shock pa. Hindi katulad ng mga tao sa Manila. Pag sinabing, ito yung swimming attire, ito yung entrance fee, ito yung policy natin, ito yung ating policy na resort. Dito kasi, pag naglatag ka ng policy, hindi yan, mali yan. Parang ako, partner, palibasa sanay ako maligo lang sa ilog Hindi ko, Carsoncillo lang, partner. Pwede na. Pero dito pala kailangan dito ba meron tayo mga restriction na pinatutupad? Dahil nga safety, ang priority natin, sisitahin, bawal po mag-slide na nakasanglas. Bakit ba? Akin naman to sanglas. Ganun kasi. Mahirap minsang i-drive. Kasi siguro nga ay ang mga tao ditong iba pa sa Mindoro ay siyempre nasasanay pa lang utay-utay. Merong sa pagsasabihan mo, hindi naman niya alam. For safety, guest na lang. Bawal po mag-slide yung may jewelry po. Nakakwintas niya. Sabit po niya sa aksidente mo. Baka pinahuhubad natin. So safety priority. Pero in good, naman yung good manner. Good way. Pagsasabi. Talagang may culture shock. Meron pa rin. Yun lang naman ang challenge sa amin yun lang ang challenge. Hindi ba saya? Binabalik namin. Pag uwi nila sa kanila, naisip nila, tama yun alam mo, pagbalik, nakangiti. So yun isa secondary na objective namin. Turuan yung tao. Turuan yung tao. Huwag mo alam mo, yan ang dapat maging mentalidad ng ating mga negosyante. Yan, marami, napakadami. Lalo na nung una-una, 5 years ago. Ang hirap din ng Mindoreño. Pero dumaan ka din doon sa mga doon sa mga problema. Yung hindi maliligo, nakikipag-away. Papasok at hindi daw liligo. May gayon Ay talaga yun lang naman ang challenge sa amin. Pero ako hindi issue yan. Hindi issue yan. Tuturuan natin. Tuturuan. So, sabihin natin. Unti-unti na-educate naman. Na-enjoy po ba kayo? Pag hindi na-enjoy at may complaint, babalik namin ng bayan. Pag binalik namin, pagbalik niya, marunong na. Akala niya siguro, akala niya yung pera nung Anong kaibahan ng Eduardo sa mga beach resort?
Siyempre yung inland resort natin ay meron siyang spring water ang atin. Natural water. Natural water. yun. Spring water. Actually, lumalangoy ka doon sa drinking water. Drinking Which water. is 7.2 ang pH level na lumalabas dito. Okay. Siyempre, ang ating beach Ang resort dagat yun. dagat yan. Dagat Siyempre, yan. yan. Pero Oo. nature yan. Nature yan. Yun siya sabi ko, may pagkakaiba. So, may ang Eduardo's- may magkakaibang Iba. unique yan eh. Oo. Dito, lalangoy ka. drinking Natural water. spring water pala. Oo. Yun ang Pero kaibahan. ano? 7.2 ang pH 7.2. level. Mm. Di ba alkaline? Oo nga, pwedeng inumin, partner. Pwedeng inumin. Yeah. Pwedeng inumin. Alkaline water. Lumalangoy ka dyan sa alkaline water. So wala kang problema doon sa mga sunburn ng mga, yung mga diseases na coming from the nakukuha natin doon sa... Ay napakababa ng ganun dahil ang ganda ng pH. Gumagamit ka pa ba rito ng mga, ano ginagamit sa swimming pool? Yung mga... Hindi kami gumagamit Chlorine. ng acid. Ayan, Hindi kami gumagamit ng acid. Chlorine. Chlorine. Chlorine lang. Chlorine. Normal lang. Normal lang. Kasi yan ay pang sanitize. Pang patay ng mga bakterya. Yes. Oo. Pang tanggal ng mga lumot. Oo. Pero actually, yun ang isa sa pinakamagandang pang maintenance lang namin. Hindi kami walang acid kasi okay na yung konting ulan. Tapos, Yung pagsak ng ulan natin, normal. Paano paglilinis ito? Palit ng tubig? Every week? Gano'n ba? Paano every mayroong lalaro dyan? Kasi ang setup ng Eduardo's Resort na swimming pool, siya ay state of the art na. So, siya ay naka-align na rin sa circulation ng tubig ng filtration. Oo. So, nang hindi sayang din. siya. Oo. Actually, magaganda yung mga naka-set up na mga filtration dyan, which is yung circulation ng tubig niya ay napipilter ng ayos, nalilinis. Yes, Habang nag-create siya ng splash ng water, Additional tubig. malinis na yun. Malinis Malinis na na yun. Doon sa filtration niya. Oo, very good. Galing, ano? Oo. So, mga kaibigan, Dalawang epekto. yun ang isa Nililinis sa malaking kaibahan ng Eduardo's, ano ha? Sa mga, although mga beach resort natin, may pagmamalaki naman talaga natin. Magkakaiba lang, Ganda partner, diba? ng strategy. Yun ang magkakaiba. Lalo-lalo na sa tubig na gagamitin mo. Natural, hindi tubig alat ito. Dahil ito'y galing sa spring. Spring to Yun dagat yun. So normal lang. Pero iisa lamang, mga kaibigan, makapag-a-attract po yan ng local and foreign tourists sa lungsod ng Calapan. At mas maganda yung ganon, magkakaiba. Dahil may mga tao na gusto ko sa dagat. Diba? Ayoko dyan. May option. Diba? May option. At isa na nga yung Eduardo's na talagang pwede nating may pagmalaki. Actually, napakaganda na ng Calapan dahil pwede na mag-create ng isang package tour Kasi meron tayong museum. Yan. Maganda yan. Actually, yun ay isa sa sinesetapan ko na package tour ng Calapan City na pwedeng pag natuloy na yung dive site natin, kasi active na, ang gandang i-promote yung package yung let's say 3 days. Ibubuk mo na lamang dito. Bubuk lang siya diretso. Ay napaka-alwan ngayon dahil puro social media tayo. Museum. Ano ba ang pupuntahan? City Government of Calapan. Meron tayong museum. Meron tayong mga beach resort. Meron tayong inland resort. Meron tayong museum for... Ang maganda pa sana kung meron tayo ng museum ng agriculture. Agriculture museum. Dahil ang pinopromote ng Calapan City ay agriculture and tourism. So agritourism maganda sana kung makakolekt ang museum natin ng mga lumang araro, mga lumang gamit sa bukid. Pag mayroon tayo mga lumang... Tama naman, tama yun. Lusong, di ba? Tama yun. From simula ng unang panahon kung ano yung process nung pagtatanim hanggang pag-aani. Andun yung mga machineries. Andun yung mga... Magandang idea ni... Magandang idea na yun. Parang may madalhan kami. May madalhan. Parang may madalhan. Kasi hindi mo pwede ako maglagay ng museum para sabihin kong ito. Ang maganda sa government, may ganon. Meron silang pupromote na gayon, samahan ng tourism. Ang alam ko meron di ba? Wala pa, partner. Wala pang may ganyan dito ngayon. Pero pasasaan, darating tayo sa ganyan. Let's say, andun yung gamit ng mga magsasaka natin noong unang panahon. Hanggang sa processing ng grains. Tulad ng mga malalaking gilingan ngayon dito. Which is nung unang panahon, kahit ngayon,
Yung mga bata ngayon, tanongin mo kung saan nanggagaling ang bigas. Ay baka sabihin niya Sa palengke. Sa palengke. Hindi nila alam kung ano nangyari doon sa kinakain nila. Tama, So, pwedeng itur doon ba? Yung mga bata. Yung mga nanggagaling Manila, Batangas, ano ba yung Calapan, ano ba yung Mindoro? Ano Ito ba yung yan? product namin. Tama. Pwede mo itur doon sa museum. And then pagkatapos sa museum, itutur mo doon sa mga magandang gilingan dyan na simula doon sa yung bigas ay pinatuyo nila. Then hanggang sa isinasako na, hanggang sa tinatahi, hanggang sa kinakarga sa kwan. So nabubuksan din yung isip nila. Yung sinasabi ni Sir Saldi, yung magiging kumbaga, dahilan kung bakit pupunta dito ang mga turista sa Calapan. Hindi lamang pumunta sa Eduardo's, kundi may iba pa silang pagpipilian. Yes, yung sinasabi. Kumbaga, benefited ang Calapan, ang City of Calapan. Ayan. At dito sa sinasabi mo. Medyo mas mabutit naman na gano'n yung mindset mo, ano ha? Well, sabagay makikinabang naman ano ha, yung negosyo kasi pagka umunlad 'yon, saan pupunta yung mga turista na yan? Siyempre sa mga katulad nito. Di ba? Maghiwa-hiwalay man yan, well, nasa hanay pa rin ninyo. Di ba? So siguro, sir, ano ha, mag-isang oras na tayo, ano ha? Marami na tayong pinag-usapan. Gusto ko marinig, ano, and even siguro sa mga nanonood natin, ano yung magandang payo mo na maibibigay sa kanila, na mag-i-educate sa kanila, na para, what I mean, ma-encourage sila sa ganitong sistema ng pamumuhay. Ano yung po pwede nating ipayo lalo doon sa mga small entrepreneur? Ano yung pwede mong ipayo sa kanila bilang isang negosyante para magkamit din nila yung ganitong nagsimula sa ganon, heto na ngayon? Siyempre, yun nga, yung tulad ng sinabi ko kanina, yung passion natin. Yun yung priority natin. And then, mindsetting. Kailangan yung takbo ng isip natin relax lang. Hindi pakiramdam na pressure. Hindi ka magagalitin. Hindi ka... Basta lahat ay kaya mong ilil. At yung kanina sinabi mo, dapat serbisyo, hindi profit, ano? Services, ang priority mo, services. Hindi profit. Hindi profit. Pag hindi ka masaya, balik mo yun. Mali pala yung profit. Mali yung profit. Dapat pala serbisyo. Tapos profit. Galing, susunod kasi yun. At yung profit, pagdadala na sa iyo, susunod yun. Kusang pupunta sa iyo, pagbayad sa serbisyo. Pagbayad sa serbisyo. Malaking natutuon ng ating mga nanonood ngayon, ang mga negosyante. Lalo na yung mga nagtitinda marami tayo sa night market, di ba? Pwede pala nilang mapaulan, ayusin lang ang serbisyo. Which is yun naman ang itinuturo ng city government, ng ating mga namiminuno na, ayusin din yung pagtitinda, malinis, tapat, di ba? So yun pala tamang kaisipan. Nadinig ko sa inyo yan. Ganun lang talagang. At huling tanong ko siguro kay Sir Saldi, ano po ang inaasahan ninyong mangyayari sa Eduardo's Resort sa mga susunod pang natin 5 o 10 taon? Yes. Ano ina-expect? Yung foresight mo, ano yan? 10 to 20 years 10 to 20? 10 to 20. Okay. Yung long-term projection natin. Okay. Ang social environment natin, ang bilis magbago. Okay. Kailan lang, naglalaro tayo ng tumban lata, ngayon wala na. Okay. Ang bilis ng development. Kailan lang ay idinidildil ng mga magulang ang mga bata. Pero actually, dapat balance ngayon. Idinidildil natin maigi sa academics yung mga bata. Okay. Tapos, pagdating ng panahon, nagkasakit na pala. Kasi masyadong nakapokus sa academics. Ngayon kasi, may AI na. May artificial intelligence. Robot na nga mamaya ang tatrabaho eh. So, kailangan natin ay health. Kailangan i-priority natin yung health. Paano natin mapaprioritize yung health? Siyempre, physical activity. Sports. Lumabas. Sports. So, kailangan, ang maganda ngayon, yung area, lugar na kung saan magiging relax yung takbo ng isip ng mga tao kapag pupunta doon. Kasi puro work sila eh. Work ngayon. Bigyan mo ng relaxation. Kailangan yung tatakbo yung mga bata, hindi puro gadget. Yung pagpunta sa Eduardo's Resort, tatakbo sila, maglalakad, maglalaro. Ma-enjoy sila, makakalimutan nila yung ganung bagay. Makalimutan nila yung paglalaro naman masyado. Nandiyan lahat eh. Nandiyan lahat. Nasa cellphone natin lahat. Pag-ulad ng communication, nantindi eh, di ba? Bilis din. Tapos yung artificial intelligence, isa pa, malaking impact sa environment natin. So, andyan na nga lahat eh. Paano natin ngayon ibabalance kung
kung lahat ipipid na rin sa atin ng technology. Ngayon, kung mapabayaan mo yung sarili mo, anin mo ngayon ang lahat ng ginagawa mo sa daigdig kung yung Sa madalit salita, anin mo ang pera. Anin mo pera. Kung wala ka na. Hindi ka rin magiging masaya kung ikaw naman May sakit ka na. Di ba? Tama yun. Ang laki ng itinutulong na nga ng ng technology ngayon. Ngayon, pag may load kang 100 pesos, dami. May Google, may AI, may translator, nandito na. Ang online banking nga, partner. Online banking, cellphone na lang eh. Totoo yun. Sa tourism, nakawala ng trabaho sa tourism. Yung mga translator natin dati, wala na. Nandito na eh. Andyan na rin eh. Kahit anong language gusto mo, Google. Google Translate Kung na. papansinin mo nun, Ang bilis Pag ng twist ng natututo mundo tayo, ngayon. pag Kaya natututo dapat tayo, advance ka. sa ibang bansa dati, yung tourist guide natin, multi-language ang alam. Ngayon hindi, wala kang gano'n, wala kang nakikita. Umikot ka ngayon sa iba't ibang bahagi ng Southeast Asia o Asia mo, wala na. Wala nang gano'n. Na-translate na cellphone. Kasi wala na. Tama yun. O di ba nawala? Ang dami na bago. So, matatalino na pati ng tao ngayon. Hindi katulad ng unang panahon. At yung alam ng tao sa bundok, alam na rin ng tao sa bayan. Oo. Hindi katulad ng unang panahon. Kaya matatalino ang tao. So, lahat ng tao sa mundo, lahat ng tao nakapalibot sa atin, equal treatment or i-treat mo siya ng mas mataas pa sa'yo. Lahat, kahit sino yan. Hindi natin pwedeng Maliitin. maliitin. Maraming alam ng tao ngayon. Matalino ng tao. Tama Ang yun. sinasabi ni Sir, kumilos, di ba? Maging advance yung thinking natin. Hindi lamang sa nakatuon tayo sa panahon ngayon. Dapat advance tayo. 10 to 20 years from now, iba na uli yan. Mabilis. Iba na ulit. Iba na yan. Dahil ang bilis nga ng twist. Iba na yan. Oo. Bibili ka na ng robot. Oo. So wala na tayong oras. Ang sarap pa sana ng kwentuhan natin. Ang sarap pa sana. Marami tayong napupulot na idea. Na alam ko po, pakikinabangan ninyo. Pakikinabangan nating lahat ang mga pinag-uusapan dito when it comes negosyo. Kaya nga po, unang-una, nagpapasalamat tayo sa Punong Lungsod Mayor Malu Murillo sa kanyang idea na bakit hindi gawin ang segment na katulad dito. Para marami tayong mga kababayang maliliit na negosyante na ma-encourage pa na umunlad sa larangan ng pagninegosyo kasabay ng pag-unlad ng kanilang sambayan. Di ba? Na makapag-aambag ng development pag-unlad ng lungsod ng Calapan. Kaya sa ganitong mga programa po, inaaniyahan po namin kayo palagi, hindi kami magsasawa ng aking partner Junard Acapulco na ikutin pa ang lahat po ng mga negosyante rito, iba't ibang uri ng negosyo, ihahatid po namin iba't ibang idea ang maririnig natin, like katulad kay Mr. Saldi Herrera. Ibang kanyang idea, marami pa po tayong ideyang maririnig diyan. Correct. Kaya abangan po ninyo. Pero bago tayo tuloy ang magpaalam, bigyan natin ng pagkakataon. Si Mr. Sir Saldi, mag-invite ka ng mga bisita, mag-invite. Baka may gusto kong imbitahan. Sige po. Open po siya. Try nyo pong bumisita dito sa Eduardo's Resort. Ito yung matatagpuan lang dito sa Bayanan 2, Nautical Highway, Calapan City. Bumisita po kayo sa Calapan. At kayo'y makakatikim ng mga kakaiba ritong pagkain. Dahil marami siyang curry. Marami tayong curry. Lahat ng mga curry na gusto nyo ipaluto. At saka yung pool mo, ganda. Talagang panlaban natin. Mga anak nyo, panoorin nyo po sa Facebook. And then lalo na po yung swimming lesson natin. Yan. Saving lives, building champion. Very so good. kailangan po matuto yung ating mga bata na matutong maglangoy. Island tayo. Kailangan ma-enjoy natin yung island natin. Na-enjoy natin yung mga swimming. Number 1 yung swimming talaga ng sports. Dahil maraming benefits sa ating katawan. At sa mga mahilig sa sing-along, partner, may live band dito. Nakita ko may setup doon. Meron din live band, May setup dyan at may VIP rooms para sa video okay, partner. May Makakapasyal acoustic tayo. tayo tuwing Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Yun. From 6 p.m. to 10 p.m. Ayun. At bago ako magpaalam, shoutout ko yung aking kaibigan, kuya ko sa Eagles, si Konsehal Jun Cabaylo, ang committee chair on tourism
ng Sangguniang Panglungsod. Okay. At sa mga kasama natin sa City Information Office, MIS, kay Sir Mervin, kay Mervs, kay Ma'am sa may bahay Bugado, ni sa mga kasamahan niya. Anong pangalan ni Ma'am? Sa akin, CIO. Sa kanyang nag-iisang may bahay. Sa akin, asawa. Anong pangalan ni Ma'am? Anong pangalan ni Ma'am? Maylin. Ma'am Maylin. Ayun. Welcome po sa ating Katulong ko programa. talaga sa pag-promote at sa pag-manage ng Eduardo Resort. Isa din yan sa consultant natin. Puso at utak ng Eduardo's. Galing, ano? Ang maganda yung partnership ninyo. Oo. At umulad ang Eduardo sa ngayon. Ayan. Di ba? Paano, partner? Okay, sige, paalam tayo. Marami pong salamat sa inyong ginawang pagsubaybay sa atin hong programa, Negosyo at Iba Pa, dito po sa lungsod ng Calapan. Ako po inyong lingkod, Junard Acapulco. Mahal ko po kayo. Bye-bye. At siyempre, sa ngalan pa rin ng ating City Mayor, Mayor Malo Murillo, sa City Government, sa lahat po ng kasama natin sa ating programa na ito, MIS, CIO, hindi po namin magagawa itong mga bagay na ito kung wala po yung mga yan. Sila po yung katuwang namin dito. So ito po yung inyong naging lingkod. Ang inyong kasanggang totoo sa ipapawid. Rolly Di Macali po. Good morning. Good day. Magandang araw po sa inyo lahat. Okay. Thank you, sir. Ayos. May gitsang oras yun. May gitsang oras yun. Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong kababayan. Ako po ang inyong City Mayor, Malu Flores Murillo. Sa inyo ay nag-aanyaya na suportahan ang isa na namang bagong programa ng pamahalaang lungsod. Ito po ang News on Wheels na ang layunin ay mas mabilis na maipaabot sa lahat ng barangay, lalo tigit sa mga liblib na barangay sa lungsod ang mga ipinatutupad na programa at proyekto ng aking administrasyon. Sa pamamagitan din dito ay mabibigyan kayo ng pagkakataon na madinig ang boses ng bawat sektor upang sa gayon ay mabilis nating mabigyang pansin ang paglalapat ng solusyon sa ating mga suliranin. Ang opisyales ng barangay bilang inyong kinatawan ay magsisilbing tulay upang marinig ang mga naisin na ambag sa higit pang pag-unlad ng ating minamahal na lungsod. Dagdag pa rito, kasama rin sa konsepto ng News on Wheels ang pagkakaloob ng libreng panuurin na tiyak na magpapasaya sa mga residente, partikular na sa mga bata. Asahan po ninyo, ang inyong Tita Malu ay palaging mag-iisip ng mga kaparaanan upang tugunan ang pagkakaloob ng tamang serbisyo para sa taong bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng poong may kapal. Inuwi po kayo sa Calapan, kaunlaray
tiyaga ang kasaysayan. Yan ang puhunan ng mahal kong bayan. Mga Diyos na lungsod at simpleng buhay, kulturang malagay kaayusan. Ukay inamamasyal sa lungsod ng Calapan, tuloy po kayo't makisaya. Sa Calap Festival, sa Calap Festival, sa Calap Festival,